Nabalitaan niyo na ba? Naglanding na raw dito sa bansa. Hindi sino kundi ano. Ang tinapay na pinipilahan sa Los Angeles sa Amerika. Kaya rin ang matikman dito sa Pinas. Aba, pang international na ang cheese roll na ito. Ang tanong, big time naman kaya ang lasa at kita? Hindi na kailangan mag-fly pa USA dahil ang patok na cheese roll doon, dito lang sa Quezon City ay ready to eat na. Negosyo yan ng 29 anyos na si Jill. Kasi may hilig mag-travel yung family ko. So sabi namin, ano ba yung mga natikman nating masarap abroad? And then lumabas yung cheese rolls. Kasi inspired siya sa isang bakery na lagi namin pinupuntahan sa LA, USA. Kumpara sa ibang cheese bread, ang cheese roll ni Jill, flaky at crispy. Hindi karaniwan dough ang kanilang gamit kundi fap pastry o yung ginagamit din sa croissant. Hindi ito gaanong maalsa at malutong kapag kinagat. Ang palaman naman, cream cheese! Yung cheese roll namin, it's different from the one din sa Amerika kasi we also twisted it to become suitable din for the Filipino audience. So I know yung mga Pinoy may panlasang mas matamis. So mas minake namin yung cheese rolls like yung filling with more sugar, and on top of our cheese rolls coated din siya with like rock sugar as well. Bago natin natulan ng cheese roll ni Jill, silipin natin kung paano yan ginagawa. Tuturuan tayo ni Pichi. Pichi, okay ka lang? Opo. So, paano ba muna? Ito ay dough. Yes po. Yes. Na-do na yan, na-need na po yan, ma'am. Tapos, ang size po ng cheese roll namin is 5x4 po. Para tayo sa construction, ha? 5x4. Yes po. 5. Teka lang, nasaan yung 5? Yun, dito. Tapos, sa size lang po. Ay, teka lang, ganon. Susukatin. Opo. Ayan, hindi pantay ka lang. Tapos po, yung cheese cream cheese po, lagay lang po. Ay, ito na. Ito sarap na Lagay lang cheese. kasimple po. Pastry making kasi parang, ayan, napuputol. Parang ano tuloy. Teka. Ano gawa natin? Ay, okay lang po. Ipo-fold na lang po mamaya, ma'am. Matapos ang pagpapalaman, papahira ng binating itlog ang pop pastry. Saka ito tutupiin. Ganyan. Kaya na, mape-perfect natin yan. Kaya-kaya ko to, Pichi. Kung mag-alala. Tama ba? Nakakasunod ba ng kahit paano? Baligtad yan na lang. Tahe. Yan. Naku, patry nga ulit. I-fold na. Ayan, perfect na. Pwede na hiwain ang cheese roll sa tamang sukat. Tapos, Kakat na natin. 4. Yan. Malaki yun. Lugi dito, lugi. Okay na? Opo. Tapos? Tapos na po. Tapos na ka. Isasalang ibibake. Sasalang na. Gaano katagal to ibibake? 45 minutes. Hindi na kailangan mag-fly pa USA dahil ang patok na cheese roll doon, dito lang sa Quezon City ay ready to eat na. Negosyo yan ng 29 anyos na si Jill. Karaniwan sa kahon inilalagay ang order na cheese roll. Pero kung gusto ng extra special na balot at bet na magpaka-romantic, pwede rin itong gawing bouquet. Bouquet naman! Sige, go! Gawa na tayo. Kuha kayo ng Kuha isang ng stick po. Tusok-tusok lang naman pala. Kayang-kaya. Yan, dito. Saka iaayos sa mga cheese roll na parang totoong bouquet. Dito pa. Pantay siyang ganon. Opo, isa pa. Pwede ilagay na niya sa box. 8, 9, 10, 11. Isa na lang. Ano ba yan? Ang ganda. Ano na? Teka lang. Kaya mo yan, ma'am. Kaya ko to. Ayan. Sa wakas, natapos din. Of course! Pasado ba? Pag ganito pang regalo mo, di ba? Ba, talaga naman ma-appreciate mo yan.
Matapos ako mahirapan sa paggawa ng cheese roll bouquet, i-reward ko na ang sarili ko sa pagtikim. Daming cheese. Yung lambot is okay. Yung tamis is okay. So sa mga mahilig sa cheese, eto ho yung pwede nyong kainin. Mabibili sa halagang 95 pesos ang isang cheese roll na may ube at dulce de leche flavors din. Sa Amerika na ngayon nakatira si Jill, pero hands-on pa rin naman daw siya sa kanyang munting negosyo. Short-term lang ang pagbebenta ni Jill ng mga pastry noon. Sariling sikap lang din siya sa pag-aaral ng baking na nakahiligan lang niyang gawin. Trip lang siya. So, nung start namin ng brother ko yon, parang pinaglaruan lang namin yung branding. Nag-start kami mag-post sa Instagram and sa Facebook. Exactly 20,000 pesos kami nag-start from my personal savings. Mga kakilala lang ang kanilang unang customers na natipuhan naman ang kanyang produkto. Dahil dito, nagdagdag agad sila Jill ng kanilang family favorite na cheese roll. Actually, yung mom ko nagsasabi na parang ang popular nito sa States, kaya try natin gawin yung version natin here. So siya talaga yung nag-push na try natin, baka naman kaya natin gawin. Sa paglabas nila ng sariling version nito, mas dumami pa ang nagka-interest sa kanilang baked goods. Mula online orders lang, kinailangan na nilang magpatayo ng pwesto para mas maraming mabentahang suki. Nagbe-bake lang talaga kami sa bahay. And then, when we get more orders, syempre we have to keep up with the demand. When we put up the store, sabi namin, it was only meant for pick-up. Sa patuloy na pagmamarket sa kanilang produkto, mas lalo pa itong napansin at tinangkilik. Ang kanilang take-out shop noon lumaki at pwede nang mag-dine-in. Nadagdagan na rin ang iba pang mga tinapay na pwedeng orderin. Kada araw, nakagagawa sila ng nasa 500 cheese rolls. Aabot nga raw sa 6 digits ang gumugulong nakita ng negosyo ni Jill kada buwan. We would want, like, in the future, of course, to expand and have a new location. So, yun yung mga nilolook forward namin. Taste of California nga ang hatid ng cheese roll ni Jill. From family favorite na inisipan ng sariling atake at timpla, ang simpleng cheese roll noon, gumugulong na ngayon ang success at kita.